Pabubuhusan na nga pala namin ngayon mga kakulit ang tie beam ng ipinapagawa naming dream house. Pero bago nga ang lahat mga kakulit, kanila nga munang tatapusin ang paglalagay ng mga bakal sa mga tie beam. Dahil medyo mabalam nga mga kakulit ang paglalagay ng mga bakal sa mga tie beam, kaya naman hindi nga agad ito natapos. At sa pagkakaalam ko nga mga kakulit, ito na nga yung ikatlong araw nila sa paglalagay ng mga bakal sa mga tie beam. At ito nga palang ipinapagawa naming dream house mga kakulit, paikot nga pala ito ng tie beam at meron nga din itong cross beam sa gitna. Marami nga ang nagsasabi sa inyo mga kakulit na mas matibay nga daw ang bahay kung meron nga itong tie beam. Kaya naman kahit simpleng bahay nga lamang ito mga kakulit, pinalagyan na nga rin namin ito ng tie beam. Para na nga din sa tibay ng bahay mga kakulit, dahil sayang naman ang gastos kung titipirin. At kung inyo nga palang mapapansin mga kakulit, yung isang tie beam nga namin nakaabay nga lamang pala sa tie beam ng dati naming bakod. Sapagkat yung dati nga naming bakod mga kakulit, maliit nga lamang ang tie beam nito dahil naka-lintel beam nga lamang ito. Kaya naman para mas tumibay nga itong padar na ito mga kakulit, dinoblehan nga namin ito ng panibagong tie beam. At dumating na nga ang panibagong araw mga kakulit na nakatapos na nga sila sa pagbubuo ng tie beam. At dahil dumating nga rin ang hindi namin inaasahang masamang panahon, kaya naman ang paglalagay nga nila ng forma para nga sa tie beam, hindi na nga namin ito na-videohan. Kaya naman ang nangyari, fast forward na nga din itong aming video. So bali itong video nga pala na ito mga kakulit, late na nga pala namin itong ipinapakita sa inyo ngayon. Sapagkat itong video nga na ito mga kakulit, noong panahon pa na dumaan ang bagyong uwan. Hindi na nga namin naipakita mga kakulit sa video ang iba pang kaganapan. Dahil na nga rin sa bagyong uwan na dumaan. Sobrang nakakadismaya nga mga kakulit nang dumaan nga itong si bagyong uwan. Dahil sa inuupahan nga namin na bahay, kada masama ang panahon ay bumabaha. So ayan mga kulit, so bali ngayon bumisita ako dito sa ating munting bahay kubo para tingnan itong aming pinapagawa dito. So bali sa mga oras na itong mga kakulit is hindi pa masyado tumatama yung bagyo dito sa amin. Pero kung mapapansin nyo, grabe, sobrang napakalakas na ng hangin. Grabe, tapos ang dami na nagtumbahan dito ng mga puno. Ayan, so yung ilang poste ng pinapatayo namin bahay dito. Ayan, sumiling na siya. Dahil wala pang buhos at skeleton pa siya, bakal pa lang siya. Kaya naman kung makikita nyo, humilip na talaga siya. Hindi pa tumatama yung bagyo dito sa amin pero napakalakas na ng hangin. Ayan o, kung makikita nyo mga kakulit, talagang umuugong ang hangin. Ayan o. So ngayon, ang kinakatakot ko itong ating munting bahay kubo kasi nakapatong lang siya, nakatungtong lang siya sa bato. So ngayon, kahapon, hindi ko na siya lagyan ng tali kasi nga nagmamadali na rin ako umuwi kasi gabi na kami matapos dito sa pinapagawa ko. Yan, hindi ko siya natalian para kahit pa paano may support na sana yung ating munting bahay kubo. So, sobrang lakas ng hangin ngayon o baka mamaya lumakas pa ang hangin. Hindi ko alam kung ano mangyayari dito sa ating munting bahay kubo. At after nga mga kakulit ng 2 araw, pagkatapos nga dumaan ni bagyong uwan, medyo maganda na nga ang panahon mga kakulit, pero medyo malakas pa nga ang hangin. Kaya naman naisipan nga namin mga kakulit na pabuhusan na nga itong tie beam ng aming ipinapagawang bahay. Sapagkat kung dediretso pa nga mga kakulit ang pag-ulan, mabababad nga sa tubig ang mga bakal, kaya naman may tendency nga ito na kalawangin agad. At ang isa pa nga doon mga kakulit, nalalagyan ng lupa ang kanilang nilagyan ng bakal sa tie beam.